So, kung papansinin po natin ngayon, ang dami pong mga trahedyang nagaganap sa ating mundo. At lahat ng yan related po sa pananalasa ng ating kalikasan o ng ating weather o hindi maayos na weather. Ngayon mga sangkay, ang mundo kasi humaharap sa isang matinding problema. Problema ng patuloy na pagtaas ng temperatura sa Pacific. Na dahilan mga sangkay kung bakit nabubuo ang mga dambuhalang problema sa ating mundo dulot po ng ating weather. Biruin nyo mga sangkay, yung mga bagyo ngayon sobrang lala na. Tapos, sa ibang mga bansa, sobrang init ng panahon, may heat wave. At kung napanood nyo yung last natin, isa sa mga huling vlog natin dito sa Sangkay World Talks, pinag-usapan po natin, no? Na marami na ang pumapanaw sa ibang mga bansa. Doon po sa Europe, dulot po ng matinding init ng panahon. At ngayon mga sangkay, ito yung bad news. Itong El Nino na sinasabi, magdudulot daw po ito ng delikadong situation sa ating planeta. Dahil ang Pacific temperatures ay posibleng tumaas ng more than 3 degrees Celsius. So, anong implikasyon nito? Ang implikasyon nito, mga sangkay, mga posibleng mangyari, lalala ang sitwasyon when it comes to weather. So, pag-uusapan po natin ito ngayon dahil meron pong balita mula po sa international. Anyway, welcome po sa Sangkay World Talks kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Kaya naman kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral mula sa international or global updates, isubscribe nyo na po itong ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangka, ito nga po yung ganap. Tingnan natin. Now, Britain's Met Office has issued a major warning on the developing El Nino. It says 2026 could see the strongest El Nino in living memory and possibly the biggest event since the 19th century. Grabe, no? Akala nyo walang nangyayari ngayon sa ating mundo. Mayroon pong El Nino. Na bagamat mayroon na pong El Nino, nadidevelop pa po itong El Nino sa mas delikado pa pong El Nino. Sabi nila pwedeng maging Mega El Nino or Godzilla El Nino. Yun po yung mga term na ginagamit, mga sangkay, para lamang po maintindihan natin na itong nagaganap ngayon o itong El Nino ay hindi po dapat baliwalain dahil delikado. Ang dami na pong pumapanaw mga sangkay sa sa Europe. Imagine niyo 300 plus sa isang linggo lamang. Oh no. Hindi isang linggo, isang araw lamang sa Belgium. Ganun po kalala, dulot po ng matinding init ng panahon. El Nino is a natural climate pattern. It happens when waters in the eastern and central Pacific become unusually warm, and that can change rainfall, winds, and temperatures around the world. Yan, normal lamang po dapat ang El Nino, pero ito. The Met Office forecasts Pacific sea surface temperatures could rise by more than 3 degrees Celsius later this year. And that is far above a typical El Nino. Nako, hindi na po ito yung typical na El Nino mga sangkay na nakikita po natin noon o nararanasan ng buong mundo. Noon, ito na po ay mas delikado kasi the more na mas mataas ang temperatura, mas delikado po. Mainit ang panahon sa ibang mga lugar. Yung iba namang mga lugar, mga sangkay, grabe rin po yung pagbaha. And in the Philippines, we experience that. Ang Luzon, binabaha. Malala ang baha. Diba? Up to now, mga sangkay, some part of Luzon, talagang matindi yung mga pag-ulan. But in the Visayas and in Mindanao, yung drought, mga sangkay, yung matinding pagkatuyo ng mga tubig, ay matindi na dulot po ng tumitinding init ng panahon. Sa ibang mga lugar naman mga sangkay, nasusunog na po yung mga kagubatan ng kusa. A rise of 1 to 2 degrees is normal, while 2 degrees is considered a major event. Major event.
pag umabot na po yung pagtaas ng temperatura ng 2 degree. The Met Office says if the forecast holds, Ito ngayon mga sangkay, ayon po sa mga kung major event na ang 2 degree Celsius na pag-angat ng temperatura, ngayon mga sangkay diniklara pa, not just 2 degree, but more than 3 degree Celsius. Imagine niyo kung gaano kadelikado yan. the global impact could be much larger than recent El Nino events. And the heat could peak in 2027. Scientists say 2027 is very likely to overtake 2024 as the hottest year on record. Oh, ayan na. Ito pa ang matindi. By 2027, kung ngayon nararanasan po ng buong mundo yung grabing lala ng sitwasyon dulot po nitong El Nino, in 2027, mas magiging delikado pa ang sitwasyon ng buong mundo dahil mas lalala daw po itong El Nino. Kumbaga, kung dito sa atin mild lamang po yung galit ng El Nino, pagdating po ng 2027, sobra na. Nanggagalaiti na po siya sa galit. Meanwhile, for India, the warning comes at a critical time. A strong El Nino can weaken the Indian monsoon. The Met Office says the developing event is already contributing to below normal rainfall in India. The IMD expects this year's monsoon at around 90% of the long period average, which is the lowest forecast in 11 years. Now that could put pressure on agriculture, and the impact may not end with the current crop season. Experts warn the effects could spill into the Rabi crop and even into 2027. Grabe, no? Tingnan nyo, mga sangkay yung kawawa dyan, yung mga magsasaka. Kahit po sa Pilipinas, di ba? Pag sa Pilipinas, maulan, okay lang sana yung ulan-ulan, na ano lang, Pero yung mga nabubuo na kasi, yung mga bagyo, i-imagine niyo yung habagat. Habagat lang yun, Yung habagat, mas malala pa po tuloy yung resulta kaysa sa bagyo. Tapos, inabot pa po ng 2 linggo, 3 linggo. Ganun po kalala. So, yan po yung isa sa effect ng El Nino. Pero ang pinakamalala po talaga, yung init ng panahon sa ibang mga bansa. Mga sangkay na nagdudulot po ng heat wave. Marami po ang sumasakabilang buhay, mga sangkay. 16,000 sa buong Europe nakaraang mga araw, mga sangkay na binalita. 1 week lang po yun, 16,000. Just imagine, gaano kalala itong temperatura ngayon na nararanasan ng buong mundo. The heat waves could also become a major concern next year. And the key variable will be the 2027 monsoon. So, ayan, mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Grabe to, sobrang tindi na ito. Pacific temperatures could rise more than 3 degrees Celsius. Ang lala. Ano ang inyong opinion? Comment down below. At ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.